Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman po tayo. Day 158 and ang pagbasa natin ay sa Psalms chapter 42 verse 1 and 2. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis. Gayon, humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? Naranasan nyo na ba na mauhaw na sobrang uhaw talaga kayo? Na parang nanunuyo na yung lalamunan nyo, na parang sarap-sarap uminom ng malamig na tubig. Alam mo yung ganun? So nilalarawan dito ng psalmist. Ang isang usa daw na desperado na makainom ng tubig dun sa batis. And yun nga, siguro naman, naranasan na nating mauhaw, di ba? Yung para bang tipong, ikamamatay natin pag di tayo nakainom, di ba? And inilarawan din nung psalmist na yung sarili niya or yung kaluluwa niya, uhaw na uhaw din sa Diyos. Uhaw na uhaw sa presence ni God. Yung para bang hindi ka makakatagal na hindi mo nararanasan yung presence ni God. Ang isang tao, meron yan sa puso natin na, alam mo yung parang sa jigsaw puzzle na may piece na nawawala, ganun. Meron tayong ganun sa buhay natin na ang tanging makakapagpuno nun ay si God lamang. Marami tayong pwedeng ilagay, marami tayong pwedeng ipit, pero hindi yan magmamatch. Relationship, money, fame, power. Ilalagay mo yan na ilalagay. Kaya yung parang ang tao hindi siya makontento. Ang tanging makakapagkontento lang sa tao ay ang ating Panginoon Diyos. Dahil ginawa tayo na ganun. We long for God. And kaya yung ibang mga tao, hinahanap nila yung kasiyahan nila sa kung saan-saan, sa kung saan-saan bagay, kung saan-saan relasyon. Not knowing na ang tanging makakapagpasatisfy lang sa kanila is yung the one na gumawa sa kanila. And that is the Lord. At nung sinusulat to nung psalmist, He's not talking about religion. Hindi religion ang makakapagpasatisfy sa atin. Kay God mismo talaga siya naglolong. His maker, His comforter, di ba? The one who satisfies us. Kung babasahin natin yung Psalms 42 kasi may mga tao din na nagmamakpa sa kanya. Naghihirap siya, tapos tinutokso-tokso pa siya na nasa na yung Diyos mo. Minamak siya ng mga ibang tao, mga kalaban niya. Minsan, pagyayabang ng ibang mga tao, especially yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos or mga walang Diyos sa buhay, di ba? Ipagyayabang nila na, di ba? Wala naman talagang Diyos. Tingnan mo, kami yung gayahin mo. Meron kaming ari-arian, makapangyarihan kami, marami kaming pag-aari na wala ka. Mga ganun. So, nasa na yung Diyos na sinasabi mo? Nasa yung Diyos na pinapaniwalaan mo? Maaaring dumadating tayo sa point na ganun. And yung psalmist, hindi siya naghahanap ng sagot, hindi siya naghahanap ng comfort, hindi siya naghahanap ng blessing. Ang hinahanap niya mo, ang ating Panginoong Diyos mismo. He longs for God. Kagaya ng isang usa na uhaw sa tubig sa batis. Ako dati naranasan ko, yung tipong merong kang rest day, tapos nag-outing ka or nag-outing kayo. Tapos imbis na gamitin mo siya sa Panginoon, araw ng pahinga, imbis na ibigay mo yung araw na yun para sa Panginoon, naggala ka, di ba? So, imbis na napahinga ka, pakiramdam mo sa sarili mo, kaya nga rest day, pakiramdam mo, lalo ka napagod, and tapos, tatrabaho ka na naman, di ba? Tapos merong yung day off mo, yung rest day mo, inilaan mo lahat sa gawain ng Panginoon, sa pagsiserve sa Kanya, and dumating ako sa time na parang 1 oras lang ang tulog ko, di ba? Tapos magsiserve ka pa sa Kanya. Pero alam mo yun, parang yung full charge ka, parang kang chinarge na battery nung habang nagsiserve ka sa Panginoon. Ano siya kumbaga hindi natin kayang ma-explain, pero maraming mga tao na parang, ay pagod kasi ako sa katatrabaho kaya magpapahinga na lang ako. Not knowing na ang tunay na kapahinga, hindi naman makikita talaga sa barkada, hindi naman makikita talaga sa galaan, kundi makikita lamang natin ito sa pag-serve sa ating Panginoon. Yung makatagpo natin ang Panginoon.
Yun talaga ang tunay na kapahingahan. At yun yung reason kung bakit maraming mga tao na parang lobat na lobat sa buhay. Pagod na pagod, bigat na bigat sa buhay, di ba? And sabi sa Bible, sabi ni Jesus kasi, sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin ng mga nabibigatan, sabi ni Jesus. Kayong mga napapagod, mga nabibigatan, lapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang problema lang sa atin, mas pinipili pa rin talaga natin na gawin yung mga sariling makapagpapasaya sa atin kaysa lumapit talaga sa Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng kapahingahan sa mga bagay na yun. Ang tanging makakapagbigay lang sa atin ng tunay na kapahingahan is kapag lumapit tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo tao, di ba? Meron tayong espiritu. Maaari yung body natin, physical body natin is ang lusog-lusog, di ba? Sagana sa pagkain, di ba? Pero yung spirit pala natin, malnourished na pala. O kung ang physical body natin nauuhaw din pala yung espiritu natin. And yung pagkauhaw ng espiritu natin, dapat magdadala siya sa atin para sumamba sa Panginoon, mag-pray, magbasa ng salita ng Panginoon. Ngayon tanong natin sa sarili natin, meron ba tayong kinauuhawan na mas higit sa Panginoon? Alam mo yun? Yung tipong uhaw na uhaw ka sa isang bagay na to, pero kay God hindi ka nauuhaw. Isipin natin, nauuhaw pa ba tayo sa Panginoon nga? Hinahanap ba natin yung presence ni God? And kung meron kang hinahanap sa buhay mo na hindi mo mahanap-hanap, di ba? Bakit hindi mo simulan na tanggapin yung paanyaya ng Panginoon na lumapit sa Kanya, manalangin sa Kanya, lumuhod tayo sa Kanya, mag-aral tayo ng salita Niya, at the same time, sambahin natin Siya. Sumamba tayo sa Kanya. Nawa magkaroon tayo ng kauhawan sa Kanya. Magkaroon tayo ng desire na mas makilala pa Siya. Ang problema kasi sa atin, minsan masyado na tayong maraming pinagdaanan, masyado na tayong maraming alam, and parang pakiramdam natin, di na natin kailangan si God. Pakiramdam natin, kaya na namin to Lord. Parang ganun. So kahit anong atake ng kalaban, wala kang kalaban-laban. Hanggang sa ina-anxiety ka na, nade-depress ka na, di ba? Pero kung lalapit ka lang sa Panginoon, si God yung bahala sa lahat ng mga depressions, sa lahat ng mga anxieties natin. Siya yung magtatanggol sa atin sa kalaban. Balik tayo sa pagkabata. Alam mo yung parang kang isinilang muli. Ang isa parang isang sanggol muli. Diba? Dapat ganun tayo kay God. Siya yung ating Ama. And nawa isilang tayo uli. Na para bang, di ba, pag bagong silang na sanggol, very dependent talaga siya sa magulang niya. Kapag nagugutom siya, iiyak siya tatawag siya sa mama niya o sa papa niya, di ba? Para padidehin siya. Or hindi pa niya kaya sarili niya. Nawa ganun tayo. I-acknowledge natin na kailangan natin yung presence ni God. Hindi tayo mabubuhay na walang Diyos. Hindi tayo mabubuhay talaga na walang Diyos, mga kapatid. Kung merong physical body, merong spiritual body. It means, kung merong physical world na ginagalawan natin, meron ding spiritual world. At kung merong physical problem, kasi merong spiritual problem. Kung iisipin natin mabuti, kaya nagkakaroon ng problema dito sa mundo natin. Ang root problem yan is spiritual. Dahil ang mga tao wala nang takot sa Diyos. Dahil ang mga tao hindi na sila lumalapit sa Diyos. Pero kung lalapit tayo lagi sa Panginoon, susundin natin lahat ng mga pinag-uutos niya sa atin. Magkakaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. Naniniwala ako na magiging maayos ang ating mundo na ginagalawan kung lahat ng tao ay maniniwala at susunod sa ating Panginoon. So ayun, patuloy tayo na magkaroon ng kauhawan sa salita ng Panginoon, magkaroon ng kauhawan sa presensya niya. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin pa ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.